Okay, update natin mga kapatid sa mga pangyayari ngayon, no, dito sa mga labanan, no, na nangyayari sa Israel laban sa Hezbollah, sa Hamas, mga tol. No, ang videong to ay mula kay John Reps, no, Israel Egos fighter sumugod sa Syria. Uy, sa Syria na. Mga Hamas sa Gaza, pinasabog mga tol. Iran may babala na naman sa Israel mga tol. At lagi na lang may babala ang Iran mga tol. Pero ang sabi nga nila, ang sabi dun sa mga report na may posibilidad daw na umatake ang Iran sa Israel bago ang US election, US presidential election na mangyayari sa November 5. Ngayon ay November 6 pero November 5 pa lang mga tol, no, sa Amerika kasi nga mas advanced tayo ng isang araw 'di ba? Pero sabi bago daw bago November 5. Pero hindi naman nangyari at wala pang nagaganap na pag-atake. So anong ibig sabihin nun mga tol? Well, panoorin na lamang natin itong videong to mula kay John Reps. At bago natin to simulan, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. At dito rin po sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video sa mga balita, sa mga pinag-uusapan ngayong mga kaganapan sa ating daigdig. Alright, so wag na natin patagalin to. Panoorin na natin to mga tol. Sa update sa patuloy na digmaan sa Middle East, matapos bombahin ng Israel Air Force ang Syria, ay napasugod naman ang Egos fighters ng IDF sa lugar. Nasawi naman ang isang aso ng IDF na kanilang katuwang sa mga operasyon matapos itong barili ng Hezbollah commander na sumuot sa isang butas. At sa Gaza naman ay pinagbobomba ng IDF ang mga Hamas na lumalabas sa kanilang mga lungga. Bantay sarado sila ng mga drone no? Kapag may lumabas doon sa kanilang mga pinagtataguan, siguro ubos na pagkain, no? Kailangan ng dumiskarte na makakain. Ayun, doon ngayon sila pupuntiryahin. Alam na kung nasaan sila. Muli na namang nagbabala sa Israel ang Pangulo ng Iran kung saan sinabi nitong hindi nila hahayaan ang anumang pag-atake laban sa kanilang seguridad at soberanya ng walang kasagutan at ang anumang pagkakamali ng Israel ay sasagutin umano ng malupit nilang tugon. At kung tatanggapin umano ng Israel ang isang tigil putukan at itigil ang mga pagpatay sa mga sibilyan, ito ay maaaring makakatulong umano o may epekto sa lakas ng kanilang tugon. Sinabi din ng Iran noon naggaganti sila sa Israel bago ang eleksyon sa Amerika. Tama, di ba? Yun nga bago ang eleksyon ng November 5. Ngunit ngayon ay bakit binabanggit na nila ang salitang ceasefire? Isang mataas na opisyal naman ng Lebanese forces ang nanawagan sa Amerika na targetin o tudasin na ang leader ng Iran dahil may kakayahan umano ang Amerika na gawin ang lahat. Ang pinaka-leader nun is hindi naman yung president di ba? Ang pinaka-leader nila yung supreme leader na yun ang sinasuggest nito. This is why I'm asking the international community in the United States. And it does not want to do a single thing in Iran itself. Laman ng Lebanese forces ang nanawagan sa Amerika na targetin o tudasin na ang leader ng Iran dahil may kakayahan umano ang Amerika na gawin ang lahat. Si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu naman ay bumisita sa border ng Lebanon at Israel at ang mga Israeling lumikas noon ay pinayagan na nito makabalik sa kanilang mga bahay. Ngunit may babala ito. Anya, ang Hezbollah ay aalisin nila sa Lebanon at Syria at pipigilan ng Iran na muling armasan ang Hezbollah. Anumang attack. So kokontrolin na nila mga tol. Pag ganun kasi nangyari halimbawa natalo na ng Israel etong Lebanon, di ba? Mapaalis na nila yung mga Hezbollah diyan. Pwede na nilang maging kontrolado yan. Kasi ganun ang isang magiging resulta kapag nanalo ka sa labanan Diba? Wag lang gagamit ng mga nuke kasi talagang walang nananalo doon. Pare-pareho kayong mapipinsala doon. Pero sa mga ganitong labanan, kapag natalo mo yan, syempre, andiyan na yung puwersa mo. Pwede ka na magtayo ng kampo dyan para hindi na makabalik yung mga kalaban. Is magiging kontrolado mo na yan. Diba? Magiging kontrolado na ng Israel ang Lebanon, diba? Syria at yung iba pa. Tulad na halimbawa rito sa Gaza. Magiging kontrolado na rin nila yan kapag talagang tuluyang natalo na nila yung Hamas. Ang gagawin sa Israel ay tutugon ng Israel. הסכם.
המפתח להחזרת השקט והביטחון בצפון, המפתח להחזרת תושבינו. May sagot naman dyan ng Commander-in-Chief ng Iran Revolutionary Guard Corps na si Major General Hossein Salami kung saan sinabi nito na ang Iran ay maghahatid ng hindi mailarawang tugon sa Israel. Iniisip umano ng Israel na maaari nilang baguhin ang history sa pamamagitan ng paglunsad ng ilang missiles, ngunit hindi anya nila makakalimutan ang November 1 first missile attack at nagkamali ang Israel na harapin ang kanilang atake. Samantala ang Israel naman ay naglabas ng isang video ng operasyon sa Syria kung saan makikita ang mga Aegis fighters o special forces ng IDF upang hulihin si Ali Soleimani Al-Asi na isa umanong intelligence ng Iran at ilang buwan na umanong minamanmanan ang mga galaw ng IDF upang mangalap ng impormasyon para sa gagawing atake ng Iran. Nang mahuli si Ali ay dinala ito ng IDF Aegis fighters sa Israel para sa investigasyon at dito ay umamin si Ali Al-Asi. At sa update naman sa Lebanon mga kabayan, nasawi ang isang aso ng Ukits unit ng IDF matapos barilin umano ng Hezbollah commander na pumasok sa butas ng isang bahay. Wawa naman si Doggy. הוא צריך ללכת לכיוון ימינה. לא, דווקא החדר זה טוב. איגור. איגור, אין למה. לא, תרד. אני סומך עליכם, תיתנו לי אש. אחי, אל תדע. אתה שומע משהו? זה חנם או תקיפה? הוא לא יודע. תגיד שאתה לא תפליד, לא. הוא תקוע, הוא לא יודע. מי היה עכשיו? Matapos marinig ang isang putok ay hindi na nakalabas ang kanilang asong si Eli, kaya malamang na mayayari itong commander ng Hezbollah. Oh, alam na agad na meron dun sa loob, di ba? חי? Yung tinatawag na si Eli. כמה רחוק אתה יכול ללכת עם הרצועה? תעזרו לו למשוך את הרצועה הזאת. Isang bayaning Doggy. No, sa kanilang hanay. אליי! כמה? מי יכול לעזור לו למשוך את הרצועה? זו כנס! fa. תמיד כנס, תמיד! Bibigyan nila yan ng di ba sa mga ganon, sa mga military dog, after na service at halimbawa na masawi sa labanan, binibigyan nila ng honorable na libing. הוא נפצע? חבר'ה, הבן אדם שם חי, לעזוב רגע, לעזוב את בן הרצועה. שרמוטה, ירה בו. פיקוד, תענה! עצירה! תעבירו אחורה, הוא ירה בכלא! תמשוך את הרצועה. בשאיפה לא על הכלב, בשאיפה לא על הכלב. חכה שנייה, תן לי רגע. כן. זה. אחורה. אחורה. תענה לי פה. לא על הכלב. מי מוצא? אני. טוב. כל מי שלוש אתה קיבלת? לא. למשוך? Corner na. Natuklasan naman ng IDF ang isang kwarto ng bata sa isang bahay sa Lebanon na mayroong mga armas. בציוד צבאי. אנחנו נמצאים בכפר קילה, נכנסים לבית, אפשר לראות פה את הצעצועים, חדר ילדים, מחסן, ארונות בגדים, צעצועים, נעליים, May זה mga מאחורי kid stuff הקיר, היה צריך kasi. לשבור פה איזשהו Kaya kwarto קיר ng bata. Ayun, may מדיק mga teddy bear, קטן, stuffed toys. שמאחוריו, בוא תעיר פה רגע, Yun nga אפשר lang. לראות פה מים, Ng tubig תיקים עם RPG, ארגזים עם מטענים, אפשר לראות פה ערימות של מטענים, ארגזים עם RPG, עם תחתון, הכל חדש, הכל מבוקר, כמו שפגשנו גם במקומות אחרים. Ang Shayetet 13 naman na isang commando unit ng IDF ay naglabas rin ng footage para ipakita ang mga na-recover nilang armas, mga bala at rocket launcher matapos ang kanilang sagupaan kontra Hezbollah.
no? Mga launcher ng Hezbollah. Pinasok din ng IDF ang tunnel ng Hamas at tumambad sa kanila ang paggawaan ng armas, mga bala at rocket ng Hamas. Para manufacturing facility nila. May mga machine, no? So ayun na nga mga kapatid, no, kitang-kita natin talaga yung lakas ng puwersa ng IDF o ng Israel, no? At unti-unti nga nila talagang pinupulbos, no, ang kanilang mga nakakalaban. Kaya etong Iran mga tol na pagkatapos nilang alam mo yon, yung sinabi nilang dudurugin daw nila mga tol etong US at Israel. Ngayon, ang ano nila, mapipigilan lang daw itong mga kaguluhan na to kung magkakaroon ng ceasefire, mga tol, no? Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa ibaba, mga tol, no? Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.